Anak, huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh, lahat ang pinili ng Diyos. Magsabi amen. Na mag-alay ng handog at magsunog ng isenso at manguna sa pagsamba sa Kanya, mga kapatid. Kamay mo yung katabi mo, mga kapatid, sabihin mo, mapalad ka, pinili ka ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Mga po sa atin, pag tayo po nasa Christian Fellowship, nalalaman natin yung mga sinyales na muling pagparito ng Panginoon. Kaya pagdating po niyan, hindi ka na dapat mangamba o matakot kasi darating po yan. Katulad na lang sa mga nangyayari po sa atin sa kasalukuyan. Amen po, sa isang lugar na lang sa Venezuela, magkasunod po yun. 7.2, 7.5. Sabi nga nila, kambal na lindol. O yung nangyari po doon sa Cebu, di ba? Sa Davao. Doon po katindi. At tapos yung mga ngayon sa eskwelahan, yung mga anak na humahawak na ng baril. Sa ganung edad, di ba? Sabi nga nila, minor de edad ang mga tao pa. Kailangan hindi sana makahawak ng baril ng mga ganung klase. Bakit? Ano po nangyayari po ngayon sa panahon po natin? Pagulo na po ang takbo ng mundo. Nakala nga ng isang nanay, sabi nga niya, nakala ko pa naman, ligtas yung aking anak sa school. Yun pala, pagdating, patay na po. Sa mga kaguluhan sa mundong ito, mga kapatid, at long time na nag-recover po sila o nag-inspection po ang mga pulis doon sa Cagayan na Paris. Mayroong nakita naman estudyante na may baril at sa mga kutsilyo. Ganyan po yung takbo ng mundo natin ngayon, pasama ng pasama. Kaya tayo, mga kapatid ko, lagi tayo mag-pray kay Lord. Yung mga anak natin, lagi silang ingatan. Amen? Gabayan, kasi pinili tayo ng Panginoon. Sabi nga naman, may mga pangako ni Lord na hindi tayo pababayaan, iiwan man lang. Kasi ang Diyos po nakakalam, nakakabatid lahat ng bagay. Kasi ang bata, hindi natin makontrol na po ngayon kasi sa panahon po ngayon, talagang matindi na po ang henerasyon ng mga kabataan po ngayon. Pero tayo mga Christian, amen po, ang Diyos pa rin ang kukontrol sa ating mga anak. Ang Diyos pa rin ang kuprotekta sa ating mga anak. Pagkatiwala natin lang po sa kanila. Ganun na lang po, mabig yung mga nangyayari sa panahon po natin. Kaya nga, mga kapatid, sa ating topic this morning, sabi niya, you were chosen, sabi niya, pamagat muna, nagmamadali si Brother Kurt. You are chosen to serve God. Pinili ka para maglingkod sa Diyos. Kaya pagkapili sa iyo, mga kapatid, may purpose, may layunin. Amen? Hindi ka lang pinili para umupo ka lang dyan, para imumating ka lang every Sunday. Hindi ka lang pinili, kundi mayroon tayong, kumbaga mga kapatid, mayroon tayong gagampanan at tungkulin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pumunta ang Diyos dito para hindi siya paglingkuran upang maglingkod sa atin. Kaya nung time na umakyat po siya sa langit, yung mga naiwanan niyang tungkulin, gampanan din po natin kasi nagtuloy-tuloy po yung serbisyo po pagdating sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nasabi niya, ang Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin. Nakala nyo, iniwan tayo ng Panginoon. Kailanman di tayo iniwan ng Panginoon kasi bago siya umakyat sa langit, bumaba ang banal na Espiritu upang samahan po tayo. Hindi na nagkulang si Lord nung namatay po siya. Bago siya umakyat, nagtulong pa siya ng 40 days para talagang ipano kay Lord, ipahiwatig niya po na talagang andyan po siya lagi na hindi tayo pinababayaan. Amen po? Kailan pinili, magsabing amen. Kaya alam nyo, ang pagpili po, hindi katulad ng pagpili ng tao. Kaya nga, ang pagpili sa Lord, pag pinili ka ng Diyos, highest calling po yan. Kasi ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi tao. Si kapitan, si kagawad, si congressman, si presidente, si mayor, tao ang pumili sa kanya. Pero ikaw, Diyos ang pumili sa iyo. Kaya palagpakan mo nga yung sarili mo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, punta tayo sa ating binasa, sinabi